mga sasakyan ng mga Pilipino. Pero inyo, MRT Line 7, MRT Line 1 yata yan, o Line 2, at MRT, LRT. No, halos magkakadikit na po yan. So, pakinggan natin. Kaya na kayo, medyo inuubo ako. At kagaya ng aking nasabi, ang ating mga magagawa ay masamahan naman ang kanilang mga pamilya. Sa buong bansa, napagawa tayo ng mga kalsada, ng mga tulay, pantalan, para sa mas mabilis at ligtas na biyahe. Siguro rin natin na may masasandalan ang ating mga kababayan sa oras ng pagsubok. Kaya naman, ay pinalawak din natin ang mga programa sa tinatawag na Social Safety Net. Mula 2022 hanggang sa ngayong taon, halos 11 milyong Pilipino ang nabigyan ng emergency employment sa ilalim ng TUPAD program. Higit 21 milyong kababayan natin ang natulungan sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation o ang tawag natin ay AICS. Halos 740,000 benepisyaryo naman ang natulungan ng Sustainable Livelihood Program o SLP. Batid namin ang pagsubok na inyong kinakaharap. Kaya gumagawa kami ng mga hakbang upang maibsan na ang pasanin ng ating mga kababayan, lalo na sa usaping pagkain. Nitong Marso, itinakda natin ang maximum suggested retail price or MSRP ng imported rice sa 45 piso kada kilo lamang. Sisimulan na rin po natin ang programa upang pababain ang presyo ng bigas sa 20 piso sa kada kilo. Karagdagan pa rito, nakapagtatag tayo ng 119 na permanente na kadiwa center sa buong bansa. Asahan din natin na makikita ang mga kadiwa stores sa mga proyekto ng NHA, National Housing Authority, upang ang mga bagong komunidad ay makapili ng murang pagkain. Bukod pa riyan, sinisikap din ng pamahalaan na palakasin ang proteksyon para sa lahat ng manggagawang Pilipino. Mula Hunyo 2022 hanggang Marso nitong taon, nakapagsagawa tayo ng higit 70,000 inspeksyon ng labor inspection. Ito po ay para masiguro na ang bawat manggagawa ay may ligtas na lugar ng trabaho, maayos na sahod at makatarungan na pagtrato. We remain steadfast in our task to fully advance international labor standards, including our workers' rights to freedom of association, their right to organize, and the protection of human rights. This is why the Philippines is committed to ratifying ILO Convention number 155, establishing the core framework for occupational safety and health management at national and workplace levels, including a dynamic policy approach to OSA. We continue to improve our labor dispute resolution services. We also continue to restore the status of the Philippines in the international community as a beacon of the democratic rights and civil liberties of workers in the Asia-Pacific. Last year, the Philippine government gained a seat in the governing body of the ILO, as well as in the ILO's Freedom of Association and on the board of the ILO's International Training Center. We have made significant progress in addressing the long-standing issues against the implementation of freedom of association and the rights of workers to organize. We have adopted and started implementing a tripartite roadmap on freedom of association. We continue to ensure that the Anti-Terrorism Act shall not be used to restrict union activities, and that legal remedies are available under penal laws in case of abuse. Nilagdaan na rin ng DOLE at ng Commission on Human Rights ang kasunduan na magtatatag ng programa ng Labor Intervention for Financial, Economic, or Life Empowerment. Sa ilalim ng programang ito,
ang mga biktima ng di umano'y paglabag sa karapatang pantao